Sino nagpapasok sa'yo rito? Oh ate, kamusta na? Tagal nating hindi nagkita ah. 4 o 5 buwan na ba ang nakakalipas? Hindi ko alam. Ang tanong ko ang sagutin mo. Paano ka nakapasok dito? Di sa gate. Alam nga naman na umakit ako sa bakod. Di nabali naman ang mga buto ko. Marupok na nga eh. Kailangan ko na siguro uminom ng gatas. Manang! Manang! Oo na. Si Manang nga nagpapasok sa akin dito. Sabi ko kasi pinapatawag niyo ko eh. Nagsinungaling ka pa talaga para lang makapasok dito? Kukumustahin ko lang naman ang papa natin eh. Kukumustahin? O manghihingi na naman ng pera? Pareho lang yun. Nasaan ang papa natin? Wala dito si Papa. Nasa probinsya sila ni Mama. Baka kasi lalong lumala ang kalagayan ng Papa kung dito siya sa bahay. Tapos meron pang problemang darating. Parang ako yata ang pinariringgan mo ah. Nakakaramdam ka rin pala, no? Nung inatake naman ng papa natin, kayo ang kasama, kaya hindi ko kasalanan kung anong nangyari sa kanya. Kahit wala ka nun, isa ka sa dahilan kung bakit tinatake ang Papa namin. Ama ko rin siya, hindi lang kayo ni Kuya Javier. Anak ka lang sa labas. Muntik mo na sirain ang pagsasama ng mga magulang namin noon. Wala namang pinagkaiba yun. Iisa ang dugo natin kahit pa sabihin na anak ako sa labas. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo na may gagawin pa ako. Kailangan ko kasi ng pera ngayon. Sabi na nga ba eh, yun na naman ang ipinunta mo rito. Di ba binigyan ka na ng pera bago pa atakihin si Papa? Sapat na yun para mabuhay ka ng marangya sa loob ng ilang taon. Gasino lang yun, tsaka anong gagawin ko naubos na nga. Hindi ka kasi marunong humawak ng pera. Akala mo laging may bumubukal na pera sa amin. Talaga naman na marami kayong pera eh. Huwag mo na itanggi pa. Kung meron man kaming pera, dahil yun sa pinaghihirapan namin. At para sabihin ko sa'yo, hindi kami milyonaryo. Paano yan? Kailangan ko talaga ng pera ngayon eh. Gipit na gipit kasi kami ng nanay ko eh. Ang kakapal talaga ng mukha ninyong mag-ina. Saan ba kayo kumukuha ng tapang ng mukha? Huwag mo naman kaming insultihin ng inay. Sadya talagang kailangan lang namin ng pera ngayon. Kung meron ba kaming ibang malalapitan hindi ako pupunta dito. Pues wala akong maibibigay na pera sa'yo. Baka si Kuya Javier meron siya. Sa kanya na lang ako hihiram. Wala si Javier dito. Nasa bakasyon kasama ang pamilya. At wala din siyang mapapahiram sa'yo. Kung ganun kahit pala maglupasay ako dito hindi mo ako mapapahiram. Hindi talaga. Kaya ang mabuti pa umalis ka na. Sobrang pang-aabala na ang ginagawa nyo. Napapakamot na lang ako sa ulo ng talikuran ako ni ate ko. Naiiling pa ako habang palabas ng bahay. Dahil hindi man lang ako inalok ng merienda. Pagdating sa bahay na inuupahan namin, abot tenga naman ang pagkakangiti ni inay sa akin nang salubungin niya ako. Kanina pa kita hinihintay. Ano, kumusta lakad mo? Sana bumili ka na lang ng masarap na pagkain sa labas. Nananawa na kasi ako sa pagkain sa karinderya eh. Wala pong nangyari. Ni hindi man lang nga ako pinakapi Ha? Ang ibig mong sabihin walang ibinigay sa'yo? Wala po. Tsaka nasa bakasyon daw ang papa kasama yung original na asawa. Ayan ka na naman sa original Hindi mo naman kailangan ipagdiinan pa sa akin. Totoo naman sila ang orig at tayo mga panggulo lang sa buhay nila. Asus, nagdrama ka na naman dyan. Sino ba nakausap mo doon kung wala ang mag-asawa? Siguro si Mariko na naman. Wala nang iba. Siya lang nandun at si Manang Linda. Si Kuya Javier naman nasa bakasyon kasama ng pamilya. Kaya naman pala Siguro kung ano-ano na naman ang mga sinabi sa'yo, no? Totoo naman po ang sinabi niya Hindi na talaga nagbago ang babaeng yun. Sama ng ugali. Kaya tumandang dalaga Tapos mula ulo hanggang paa laging nakaitim. Daig pang nagluluksa. Ayoko nang pumunta doon. Lagi na lang ako napapahiya. Sa susunod, tayong dalawa na ang pupunta doon. Kailan ba ang balik ng papa mo raw? Sabi ni Manang Linda sa 1 linggo daw.
Buti sinabi sa'yo ni Manang Linda. Mabait naman yun si Manang. Pinapapasok nga agad ako nun sa bahay eh. Tsaka, naiinis yun kay ate Con. Lagi ba naman daw siyang sinisinghalan? Ay, kawawa naman si Manang Linda, no? Kung mayaman lang tayo ampunin na natin siya. Kawawa nga, pero nabanggit naman niya dati na malapit na siyang magretiro. Mabuti nga yun para mawala ng mapagkakatiwalaan na kasambahay ang pamilya ng ama mo. Akala mo kasi mga kusino rin eh. Yang si Maricon at nanay niya ang kontrabida sa buhay natin. Mula nang magkasakit ang papa, hirap na tayo makahingi ng pera. Ako ang bahala. Alam ko ang kahinaan ng mga mayayaman na yan. Sa gagawin ko, tingnan ko lang kung hindi sila magbigay sa atin. Ano pong binabalak ninyo, Nay? Saka ko nasasabihin sa'yo. O eto, magkape ka na muna. Ubusin mo na lang itong iniinom ko. Ay, ayoko niyan, Nay. Original pala yan eh. Alam niyo naman na hindi ako umiinom ng puro. Mas gusto ko yung 3-in-1. Pues pagtsagaan mo na. Ito naman talaga ang original bago pa maglabasan yung mga 3-in-1 na yan. Hindi niyo kailangan ipagdiinan pa. Basta ayoko niyan. Sinisikmura ako sa tapang eh. Bigyan niyo lang po ako ng pambili. Wala akong pera dito. Saan po kayo pupunta? Lalabas lang at magpapalamig. Nay, bigyan mo muna ako ng pambili. 15 pesos lang yun eh. Wala kang dalang pera kaya wala rin akong pera. Diyan ka na. Nay! Nay naman eh. Ay, pambihira naman talaga si nanay. Kapait naman. Ay naku, hindi ko to iinumin. Totoo naman kasi ang sinabi ni ate ko na binigyan kami ng malaking halaga ng papa namin. Dahil nga sasabik din kaming gumastos ng inay. Kung ano-ano ang binili namin. Kung saan-saan din kami namasyal at lagi rin kami kumakain sa labas. Mabuti nilang nabayaran na namin ng 1 taon ang apartment na tinitirhan namin. Jen! Gising ka na! Bumangon ka na dyan at tanghali na! Mamaya na, Nay. Inaantok pa ako eh. Wala naman akong gagawin eh. Bumangon ka na dyan at may pupuntahan pa tayo! Oh, saan naman po? Hindi ba? Ngayon uuwi ang papa mo. Dadalawin natin siya sa bahay niya. Kayo na lang po kung gusto nyo. Galing na ako doon nung nakaraan eh. Hindi pwede na ako lang ang pupunta doon. Kailangan kasama ka. Hanggang ngayon po kasi naiinis pa rin ako kay ate Con. Baka mamaya kung ano na naman ang sabihin nun. Subukan lang niya na pagsalitaan tayo ng hindi maganda. Susungal-ngaling ko talaga ang bibig niya. Kaya tumayo ka na dyan. Sige na. Magbihis ka rin ng maganda, ha? Ha? Bakit kailangan ko magbihis na maganda? Para presentable kang haharap sa pamilya ng ama mo. Kailangan ipakita mo sa kanila na kahit anak ka sa labas, kadugo ka pa rin nila. Dapat kasi, Nay, tinipid natin yung pera na binigay sa atin. Ngayon ka pa ba magrereklamo kung kailan naubos na? Kaya nga gagawa ulit tayo ng paraan para magkapera. Paano po kung hindi tayo bigyan? Hindi nila tayo pwedeng baliwalain dahil kung hindi, guguluhin ko sila. Paano kung hindi sila matinag? Huwag ka nega dyan. Tumayo ka na lang dyan. Ay, heto na nga po. Babangon na. May nakahanda na rin na almusal sa lamesa. Kumain ka na doon. Kailangan may lakas ka sa pagpunta doon. Para naman po tayo sasabak sa gera eh. Baka kasi manghina tayo. Mabuti sana kung pagdating natin doon pamemeriendahin tayo. Asa pa kayo? Nung galing nga ako dun ni malamig na tubig, hindi man lang ako pinainom. O siya, bumangon ka na. Kanina ka pa hindi ka naman tumatayo sa higaan mo. Tatayo na nga po. Ay, si nanay talaga. Hindi nakaligtas sa akin ng reaksyon ni Manang Linda nang pagbuksan niya kami ng gate. Pinapasok naman niya kami at dinala sa sala kung saan naroon ang mga kapatid ko. Hindi rin nakaligtas sa akin ang pagpipigil ng tawa ni Kuya Javier at ang pagkunot ng noo ni Ate Con. Anong ginagawa niyo rito? Nandito kami para dalawin ang ama ninyo na si Renato. Hindi pa sila dumadating. Sigurado ka? Kasi sa pagkakaalam ko ngayon ang dating nila. Wala pa nga ang papa Baka nga hindi na sila bumalik dito.
Baka naman kasi itinatago nyo lang si Renato. Mawalang galang na nga po, Aling Rosita. Wala pa po talaga si Papa rito eh. Gumanda po kasing kalusugan niya sa probinsya, kaya baka po matagalan pa sila ron. Ganun ba, iho? Kung ganun pala sa inyo ko na lang sasabihin ang sadya namin. Ano po bang sadya niyo't base na base pa si Geneva? Maganda ba suot ko, kuya? Ay, maganda naman. Para kang pupunta sa party. Ang sabihin mo, daig pa ni Geneva ang pupunta sa Halloween party sa itsura niya. Ha? Ganun bang tingin ninyo? Ito na yata ang pinakamagandang damit ko. Iniingatan ko nga to eh. Ah, talaga? Maganda na yan sa'yo? Mas okay pa dyan ang uniforme ni Manang Linda eh. Mas mukhang basahan yung suot mo. Subukan mo ulit na insultuhin ang anak ko. Ingungudgud ko yung uso mo sa makintab niyong sahig. Kayo talagang mag-ina, mga asal pusali. Bakit ba kasi kayo nagpunta dito? Kung hindi namin makakausap si Renato, kayo na lang. Kailangan kasi namin ng pera. May karapatan naman siguro si Geneva sa pera ng ama ninyo dahil anak din siya. Sabi na nga ba pera na naman ang ipinunta nyo rito. Ang kakapal talaga ng mga pagmumukha ninyo, no? Daig nyo pang may patago sa amin. Kung tutuusin, barya lang naman ang hinihingi namin sa inyo eh. Hindi naman yun ikahihirap ninyo. Wala kayong makukuha ni isang kusing sa amin. Kaya mabuti pang umalis na kayo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakukuha ang perang hinihingi namin. O sige, barya lang baka mong hinihingi ninyo? Ito, mga barya yan. Sige, pulutin ninyo ang mga yan sa sahig. Ito pa Huwag mo kaming insultuhin. Kung gusto mo, ikaw ang pumulot niyang barya na inihagis mo. Di ba kailangan nyo ng pera? Ayan na. Huwag nyo sabihin na gusto nyo pa ng papel. Mas bagay nga sa inyo ang mga barya Masahol pa kayo sa pulubi sa lansangan. Ate naman, Bakit? Totoo naman Parang linta ang mag-inang to Hindi titigil hanggat hindi nauubos ang dugong sinisip-sip nila. Konting tulong lang naman ang hinihingi namin sa inyo. Hindi naman yun kabawasan sa pera ninyo. Hayan na nga ang pera sa sahig Dadamputin nyo na lang isa-isa. ako na lang magbibigay sa kanila. Kaya namimihasa ang mga yan Hayaan mo sila, Javier. Kapatid pa rin natin si Geneva. Binigyan na nga sila ng pera nun kung saan-saan lang nila ginastos. Sa mabuti naman namin ginastos ang perang ibinigay ni Renato. Nasa na ngayon? Nakabili kami ng mga gamit sa bahay at kung ano-ano pa. Dun lang napunta ang perang ibinigay sa inyo? Aba, magaling! Wala talaga kayong pagpapahalaga sa pera. Palibhasa kasi hindi nyo pinaghirapan. Mabuti pa, Nay. Umalis na tayo. Dapat kasi hindi na lang kayo nagpunta rito. Itong tatandaan mo, Maricon. Hindi ko kakalimutan ang mga ginawa mong ito. Babalik kami para maningil. Tingnan ko lang kung hindi ka maiyak sa gagawin ko sa'yo. Nasa gate na kami nang habulin kami ni Kuya Javier. Binigyan niya kami ng pera. Sabi niya sa sariling bulsa niya yun galing kaya walang karapatan ng kapatid na isumbat yun. Bigla naman nagliwanag ang mukha ng inay. Ganyan talaga siya kapag nakakahawak ng pera. Ang bilis mawala ng galit. Bago kami umuwi ng bahay, kumain muna kami sa isang fast food na paborito ng mga bata. At maging kaming matatanda. Dahan-dahan naman sa pagsubo. Baka mahirinan kayo. Paano kasi, Nak? Ngayon lang ulit ako nakakain dito sa paborito nating restaurant. Kapag marami na po tayong pera, araw-araw po tayong kakain dito. Gusto ko yan, anak. May naisip na naman akong plano. Ay sana naman, Nay. Hindi nakasama ang pagbibihis ko ng maganda sa plano nyo. O bakit? Maganda naman yung damit mo Mukha akong suman na binalot sa dahon ng saging. Trying hard maging ka-level ang mga kapatid ko. Kahit pinakamahal na damit sa mall ang isuot ko, hindi ko sila mapapantayan. Mukha pa rin akong mahirap. Huwag mo na lang pansinin ang bruha mong kapatid. Para sa akin, kahit anong isuot mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda kong anak.
Natural, yan ang sasabihin ninyo. Nanay ko kayo eh. Gaganti tayo sa ginawang pang-iinsulto sa atin ng kapatid mo. Tingnan ko lang kung hindi niya ibigay ang gusto natin. Gusto ko nga rin makaganti sa kanya eh. Sobra na kasi siya. Parang hindi iisa ang ama namin. Basta sumunod ka lang sa akin, nak, at tiyak na magtatagumpay tayo. Sige po, Nay. Lagi lang akong nasa likod ninyo. Kumain ka na at kanina ka patamilmil dyan. Nawalan kasi ako ng gana eh. Pero ngayon, kakain na ako. Huwag kang paapekto sa kapatid mo. Hindi sa lahat ng oras mangyayari ang gusto niya. Pagkatapos ng gagawin ko, tingnan ko lang kung hindi siya magtago sa saya ng nanay niya. Sinabayan pa ng inay ng malutong na tawa ang sinabi. Kaya hindi maiwasang pagtinginan kami ng mga ibang kumakain sa ibang mesa. May isang bata pa nga nagsabi na para daw bruhang inay tumawa na ikinatawa ko. Samantala, nag-uusap naman ng mga oras na yun sina Ate Con at Kuya Javier. Bakit ba ipinagtatanggol mo pa ang mag-inang yun? Akala mo yata hindi ko nakita nung inabutan mo sila ng pera kanina. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Papa? Gusto niya magkasundo na tayong tatlo. Paano ko naman sila makakasundo? Mukhang pera ang mag-inang yun. Intindihin mo na lang. Mga sabik sa luho dahil galing sa hirap. Paano kaya nila nalaman na nandito na ang Papa? Sino kaya nagsabi sa kanila? Hindi ko alam. Baka nang hula lang. Mabuti na lang wala sina Papa at Mama dito. Nagpapa-check up pa. Ayoko na rin napupunta sila rito. Dahil tiyak na mag-aaway lang kayo sa harapan ni Papa. Ayoko na lumala ang kalagayan niya nang dahil sa inyo. Hindi pa kasi mawala-wala ang mag-inang yun sa buhay natin eh. Sa tingin ko hindi na sila mawawala sa atin. Tanggapin na lang natin na kapatid natin si Geneva. Tigilan mo na ang pagpaplano ng masama sa mag-ina. Baka mamay karmahin ka pa. Ang mag-inang yun ang kakarmahin dahil sa pagiging mukhang pera nila. Huwag mo sanang kakalimutan. Kulang pa ang perang natatanggap ni Geneva. Mag-iingat ka. Baka makarating kay Papa na kinukupitan mong kapatid natin at idinagdag mo pa sa negosyo mo. Hoy, tayo lang ang nakakaalam sa bagay na yan ha. Kapag nakarating kay Papa, ibig sabihin, ikaw ang nagsabi sa kanya. Bakit naman kita ipapahama kay kapatid kita? Basta. Hindi ako matatahimik hanggat hindi sila tuluyang nawawala sa mga buhay natin. Baka mamaya mas malaki pa ang makuha niyang mana kay Papa kesa sa atin. Hindi mangyayari yun. Pata si Papa sa atin. Mas nakakalamang pa nga tayo dahil buong buhay natin nasa tabi lang natin si Papa. Dapat lang. Dahil tayo ang legal na pamilya. Hindi ang mag-inang yun na salot sa buhay natin. Bakit ba ganyan na lang ang galit mo sa kanilang mag-ina, ha? Palibhasa kasi ikaw hindi mo nakikita ang paghihirap ng mama noon. Nang malaman niya na may anak si Papa sa ibang babae. Nagtangka pa noon ng mama na kitlin ng buhay niya dahil sa sama ng loob. Mabuti na lang napigilan ko. Matagal na nangyari yun. Dapat kinakalimutan na natin. Hindi na naman apektado ang mama natin Alam ko nasasaktan pa rin si Mama. Ayaw lang niya yun ipahalata sa atin. Ikaw rin ang labis na maapektuhan kapag hindi ka nagpatawad. Matatanda na rin tayo para mamuhay sa puro galit at sama ng loob. Pwes hindi ko gustong makalimot. Oo, ang bahala. Lalo lang bibigat ang dinadala mo. Hindi mo kasi ko katulad. Tsaka na tayo mag-usap. Dumating na sina Mama at Papa. Narinig ko na yung sasakyan Nang sabihin sa akin ni Inay ang plano niya, nanlaki ang mga mata ko dahil sa hindi pagkapaniwala sa sinasabi niya. Pinaulit ko pa yun sa kanya. Pero yun talaga ang plano niya. Sigurado po ba kayo sa plano nyo? Oo nga, ang kulit mo rin no? Sigurado ako na uusok na naman ang bunbunan ni Ate Con sa gagawin natin. Yun nga ang gusto ko Minsan kaya nakakatuwa din galitin ng kapatid mong yun. Sa bagay nga, sa dami ng mga natanggap ko sa kanyang panlilibak, kulang pa nga ang gagawin natin sa kanya. Kaya nga. Kailan tayo pupunta sa shop ni Ate Con? Bukas na para araw ng Sabado. Tiyak na maraming tao roon. Ang talino niyo talaga, Nay, pagdating sa kalokohan. Matutuwa na sana ako na masabihan na matalino
Matalino naman talaga kayo. Sa inyo nga ako nagmana eh. Oo na, maiba nga pala ako. Kanina pala nang hiram sa akin ng pera si Irma. Pampacheck up lang daw nung anak na si Jocelyn. Bakit? May sakit ba? Wala naman, buntis lang. Ha? Buntis? Paano nangyari yun? Anong paano nangyari yun? Huwag mo sabihin na hindi mo pa alam kung paano nabubuo ang baby. Aba, 30 ka na. Wala ka pa ring alam. Nakakahiya ka, anak. Ang ibig ko pong sabihin, di ba, wala pang 20 si Jocelyn. Wala naman sa edad ang pagbubuntis. Bakit ikaw? Ipinagbuntis kita wala pa akong 20 noon. Malamang nabuntis ng boyfriend nitong si Jocelyn. Bakit kailangan pang manghiram sa inyo? Ang lapit ng health center. Libre pa mga gamot. Akala ko ba nagmana ka sa akin ng katalinuhan, ha? Siyempre, ayaw ni Irma na pagpiestahan ng anak niya na nabuntis habang nag-aaral. Oo nga no. Di pinahiram niyo po ng pera. Oo, ibabalik na lang daw kapag nagpadala yung asawa. Pambihira naman talaga. Pinapag-aral, magpapabuntis lang. Iba na talaga ang kabataan ngayon. O paano, maiwan muna kita. Pupunta lang ako sa kapitbahay natin. Ano na naman po ang gagawin niyo dun? May cute kasing baby doon, nakakatuwa. Yun lang ang dahilan niyo? O bakit? Ayaw mo kasi kung bigyan ng apo Asa pa kayo, baka mamaya matulad pa ako sa inyo. Bakit? Gagayahin mo ba ako na pumatol sa may asawa? Siyempre, ang pipiliin mo yung binata. Nako, kay may asawa o binata man po yan, pare-pareho lang sila. O anong plano mo? Buruhin na lang yan. Pwede rin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Kinabukasan, maaga kaming gumayak ng inay para puntahan ng shop ni Ate Con. Gaya ng inaasahan, namumula at kulang na lang lumuwa ang mga mata ng kapatid ko habang nakatingin sa amin ng inay. Anong ginagawa niyo dito? Wala na ba talaga kayong pinipiling lugar, ha? Ang ganda pala ng shop mo, ate. Ganda rin ng mga paninda mong damit, oh. Dapat pala, Nay, dito na lang tayo mamili. Oo nga, anak. Hayun mukhang bagay sa akin. Huwag kayong magkakamali na hawakan ng mga damit dito. Bakit hindi? Baka may mapili ang inay. Bakit? May pambili ba kayo? Baka akala ninyo mura lang ang mga items na binibenta ko. Grabe ka naman sa amin ng kapatid mo. Sa taytay lang naman yata galing ang paninda mo Anong taytay? Galing pa ng Thailand ang mga to. Parang wala naman kasing pinagkaiba. Mabuti pa umalis na kayo dito. Nakakaabala kayo sa mga customer na may planong bumili. Ang dami nga, Nay, tao. Mga regular customer mo ba sila? Oo naman. Dahil sa ganda ng mga items dito, bumabalik-balik sila sa shop ko. Dapat siguro ipakilala mo sa kanila si Geneva at sa mga tauhan mo. Nababaliw na ba kayo? Umalis na kayo, huwag kayo dito manggulo. Hindi dapat malaman ng mga kakilala namin kung sino yung anak mo. Madali naman kaming patahimikin Anong gusto ninyo? Alam mo naman na pareho kaming walang trabaho ni Geneva. Wala kaming mapagkukunan. Pera na naman sigurado ang gusto nyo mag-ina. Ang kakapal nyo talaga. Total nakakarami ka na ng pang-iinsulto sa amin Mabuti pang mag-eskandalo na lang ako rito. Teka lang. Sumunod kayo sa akin sa opisina. Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Sumunod kayo sa akin. Sumunod daw tayo, Nay. Sige, ikaw muna ang mauna. Mabuti pa ang tauhan mo, Ate Con, mga palangiti. Samantalang ikaw, lagi kang nakaangil sa amin. Hindi kasi nila alam ang tunay niyong kulay. Grabe ka naman. Tingin mo naman sa amin ni Inay Sobrang sama. Hindi lang yun ang tingin ko sa inyo. Kayo ang anay sa pamilya namin. Huwag mo sanang kalilimutan na ang anay na tinatawag mo kapatid mo. Ang ganda naman ng opisina mo, Tekon. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Hanggang ilusyon ka na lang. Huwag na kayong mag-abala pang umupo. Total hindi naman kayo magtatagal. Nagmamadali ka naman?
Ay kaya ibigay mo na sa amin ang kailangan namin nang makaalis na kami. Oh, sapat na siguro yan no? Para maglaho na kayo mag-ina. Oras na bumalik pa kayo rito. Ipapadampot ko na kayo sa pulis. Pangako, hindi na kami manggugulo sa'yo, Iha. Bala kasi namin magnegosyo para hindi na kami mang-aabala sa inyo. Hindi lang pang-aabala ang ginagawa niyo sa pamilya ko. Perwisyo na kayo. Huwag ka na magalit. Aalis na nga kami ng inay. Umalis na kayo bago ko pabawiin sa inyo ang binigay ko. Nang marinig namin ang sinabi ni Ate Con, mabilis na akong hinila sa kamay ng inay paalis sa lugar na yun. Bago umuwi, dumaan ulit kami sa paborito naming fast food at kumain. Pagdating sa bahay, nag-usap kami ng masinsinan ng inay tungkol sa perang ibinigay ni Ate Con. Kailangan, Nay, maging wais na po tayo sa paghawak ng pera. Baka matulad lang nung una. Naisip ko nga rin yan, anak. Kaya nga nag-iisip ako ng pwedeng pagkakitaan eh. Bakit hindi po kayo bumili ng baka o baboy? Tapos, paalagaan ninyo kay Tiyo Nanding sa probinsya. Malawak naman po ang sakahan dun eh. Oo nga anak, ano? Ang talino mo talaga. Mamayang gabi tatawagan ko si Kuya Nanding. Tapos po pwede tayong magtinda-tinda ng mga merienda kaya tusok-tusok. Habang naghihintay na maibenta yung baka na bibilhin natin. Alam mo naman na wala akong tiyaga sa ganyan eh. Ano pong gagawin natin? Magpapautang na lang ako ng pera. Mas maganda yun kesa sa naiisip mo. Baka nga kulang pa sa'yo yung sinasabi mong merienda. O di sige, kung yan po ang naiisip ninyo na mas magandang pagkakitaan. Hindi lang maganda. Mabilis pa ang pagkita dito. Kailan nyo po uumpisahan ang pagpapautang ninyo? Bukas na bukas din. O bakit ka natatawa dyan? Hindi ko po kasi makalimutan ang itsura ni Ate Con. Maitim siya pero kitang-kita ang pamumula ng mukha niya sa galit. Ngayon ko lang naisip na madali lang siya hinga ng pera. Takot na takot maiskandalo ang loka. Hanggang ngayon ayaw pa rin pala niya na malaman ng ibang tao na meron siyang kapatid sa labas. Kung kinakahiya niya ako, mas ikinakahiya kong ugali niya. Buti nga si Kuya Javier, mabait sa atin eh. Baka si Javier ang nagmana sa papa ninyo at si Marico naman sa kanyang ina. Baka nga po, Nay. O paano? Lalabas muna ako ha. Ikaw na ang bahala sa hapunan natin. May lulutuin naman dyan eh. Sige po, Nay. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-load mamaya ha para matawagan ninyo ang Tiyo Nanding. Oo, hindi ko yung kalilimutan. Lingid sa amin ng inay, nagwawala sa matinding galit si Ate Con. Hindi naman siya mapakalma ni Kuya Javier. Kaya hinayaan na lang muna siya hanggang kusa siyang tumigil sa paghahagis ng mga kasangkapan. Mga walang kahihiyan talaga ang mag-inang yun. Sinusumpa ko talaga sila. Sana maglaho na sila. Sabi ko na nga be, sila na naman ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Pinunta nila ako sa shop ko at hinututan ng pera para lang hindi ako iskandaluhin. Talaga? Pinuntahan ka nila doon para hinga ng pera? Oo, mga walang iya talaga. E di sana hindi ka nagpatinag sa kanila. Nandun ang mga regular customer ko. Sasabihin nilang kapatid natin sa labas si Geneva. Sisirain nila ang reputasyon ng pamilya natin. Hinayaan mo na lang sana sila sa gusto nilang gawin. Hayaan mong malaman ng ibang taong baho ng pamilya natin. Hindi lang naman tayong may ganitong problema eh. Hindi na bago sa ibang taong may anak sa labas. Sa'yo okay lang pero sa akin hindi. Ayoko may makaalam na may kapatid tayo sa labas. Kahit kailan hindi ko siya matatanggap. Pinapahirapan mo lang kasi ang sarili mo eh. Tanggapin mo na lang kasi si Geneva. Sinabi ng ayoko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa tanggapin siya sa pamilya natin. Bahala ka na nga. Nasa'yo din minsan ang problema eh. Mabuti pang ang pabayaan mo na lang ako. Wala ka rin kwentang kapatid. Hindi mo man lang ako matulungan. Kaya nga wala na akong ginawa kundi ang payuhan ka. Ayaw mo namang makinig. Hindi lang payo mo ang kailangan ko. Kundi dapat tulungan mo rin ako. Ate naman,
Itutulad mo pa ako sa'yo? Bakit? Kapag nagtagumpay naman ako, makikinabang ka rin naman Paano kung hindi mo mapalis ang mag-ina sa buhay natin? Magwawala ka na naman katulad nito. At least may ginawa ko sa pamilyang to. Hindi katulad mo. Nagpapakasama ka na kasi. Huwag ko lang malaman na may ginawa kang labag sa batas dahil lang sa kagustuhan mong mawala sa landas mo ang mag-ina. Patawarin mo ako, ate. Pero ako mismo magsusuplong sa'yo sa mga pulis. Talaga? Kakalabanin mo na ako dahil sa mag-inang yun? Dalawa na nga lang tayong magkapatid Tapos magiging magkaaway pa. Ikaw kasi, sumusobra ka na Mabuti pa lumabas ka na dito sa kwarto ko. Iwan mo na lang ako. Ate, alam mo naman nakakampi mo ko. Huwag lang sa paggawa ng masama. Sana makapag-isip ka. Sige, lalabas na ako. Inuubos niyo talagang mag-ina ang pasensya ko. Humanda kayo sa akin. May araw din kayo. Maayos naman na naging takbo ng pagpapautang ng inay. Nakausap na rin niya ang nakatatandang kapatid at napadala na ang pambili ng baka. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang hindi nakontento sa kinikita namin. Gusto niyang hingan muli ng pera si Ate Con kapalit ng hindi naming pag-eeskandalo. Kulang na lang umusok ang ilong ni Ate Kong kanina. Buti nga sa kanya. Manggalaiti siya sa galit. Kulang pa nga yun kung tutuusin Nay, sapat na siguro yung nakuha nating pera. Umuwi na lang tayo sa probinsya. Doon na tayo magbagong buhay. Hindi pa tayo pwedeng umuwi hanggat hindi pa ako natatapos sa bruha mong kapatid. Teka lang, Nay. Bakit galit na galit kayo kay Ate Con? Ano bang ginawa niya? Ganito kasi yun. Nalaman ko na mula pala noon, ginugulangan ka na ng babaeng yun. Ha? Hindi ko maintindihan, Nay. Yung binigay pala sa atin na pera noon, binawasan niya. Palibasa kasi sa kanya pinadaan ng ama mo, kaya binawasan niya. Paano niyo po nalaman ang lahat ng yan? Sinabi sa akin ni Manang Linda. Talaga po? Siya ang mata ko sa malaking bahay. Matindi ang galit niya sa kapatid mo dahil sa sama ng ugali. Ang swapang naman ni Ate Con. Hindi naman sa kanya ang pera na yun Gaganti rin ako sa ginawa niya. Humanda siya sa akin. Tama yan, anak. Huwag ka magpapaapi sa mga kapatid mo. Porket anak ka lang sa labas tatratuhin ka ng basahan. Hindi na ako papayag mula ngayon. Bago tayo umuwi ng probinsya, kuhanin muna natin ang para sa'yo. Para kahit hindi ka na mag-asawa ayos lang basta mayaman ka. Sige po, Nay. Planuhin natin kung paano tayo makakaganti kay Ate Con. Kaya lang, Nay, hindi kaya karmahin tayo nito? Bakit naman tayo kakarmahin? Si Maricon nga ang may malaking atraso sa atin Kaya siya ang hahabulin ng karma. Puntahan kaya natin ulit siya sa shop niya? Tingin ko hindi na uubra. Kasi ilang beses ko siyang pinuntahan ng hindi mo alam. Pero may security guard na. Hindi na rin ako pinapapasok. Mautak din ang kapatid mo Paano natin siya makukumpronta? Di puntahan natin sa bahay nila. Mabuti nga yon para malaman ng papa ninyo ang nangyari. Sige, Nay. Punta tayo sa bahay nila. Gusto ko na rin makita ang papa Kahit ba hindi siya nagpakaama sa akin, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Kapag nakita mo ang papa mo, kahit hindi bukal sa loob mo, magkunwari kang nag-aalala sa kanya. Kung kinakailangan patuluin mo yan luha mo. Ang OA naman po nun. Ay basta, gawin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Para din naman sa'yo yun. Malay mo sa'yo na niya ipamana lahat ng kayamanan niya at hindi nabigyan yung dalawa. Malabo naman po yun. Sila ang legal, tapos sila pa mawawalan. Malay mo naman, di ba? Dahil abala din kami ng inay sa ibang gawain. Ilang araw pa ang lumipas bago kami nakapunta sa bahay ng papa ko. Nadatnan namin ng papa ko na nasa wheelchair at hirap sa pagsasalita. Nandun din ang asawa niya. Na formal lang na nakatingin sa amin maging si Kuya Javier. Wala nang inaksayang oras ang inay. Agad niyang sinabi ang pakay.
Parang gusto ko tuloy pagsisihan ng pagpunta namin doon nang makita ang reaksyon ni Papa. Ano na naman ang ginagawa niyo dito? Ate huminahon ka lang. Hindi makakatulong kung magagalit ka ngayon. Lagi na lang kasing sinisira ng mag-inang yan ang araw ko eh. Wala na yatang nasa isip kundi mag-eskandalo para makapanghuthot ng pera. Ate, alam na ni Papa ang ginawa mo. Ano? Paano? Kayong mag-ina, anong ginawa nyo? Bakit? Totoo naman Hindi mo binigay ng buo ang perang para kay Geneva. Walang dapat sisihin kundi ikaw kapag may masamang nangyari sa papa ninyo. Walang karapatan ng anak mo. Hindi pa kayo nakontento sa ibinigay ko sa inyo. Talagang nanggulo pa kayo rito. Kapag may masamang nangyari Nasa kay... ospital ngayon si Papa. Ha? Ano nangyari kay Papa? Ayos lang ba siya? Nabigla lang siya. Pinuntahan naman siya kagad ang doktor niya rito sa bahay. Pero gusto lang kasi ni Mama na makatiyak na ayos lang siya. Kaya dinala pa rin siya sa ospital. Ay, salamat naman. At ayos lang si Papa. Walang ibang dapat sisihin kundi ikaw kapag may masamang nangyari sa papa ninyo. Bakit ako? Kayong mag-ina ang dapat sisihin. Kung hindi kayo pumunta dito, walang masamang mangyayari sa papa namin. Anong gusto mo? Hayaan na lang ang ginawa mong panloloko? Ha? Ang dami ko na naibigay sa inyo. Makontento naman kayo. Alam mong hindi sapat yon. Ito ang napapala mo. Ayaw mo kaming tanggapin sa shop mo. Kaya minabuti namin na dito na tumuloy. Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Bakit pa kasi hindi kayo mawala-wala eh? Hindi kami mawawala hanggat hindi namin nakukuha ang gusto namin. Magkano? Magkano ang kailangan ninyo? Kapalit ng katahimikan ng pamilya namin. Wala na kaming kailangan sa'yo. Kay Renato na kami may kailangan. Hindi nyo ba nakikita? May sakit si Papa. Siya pa talaga ang huhututan ninyo. Mga wala talaga kayong puso. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala na sa amin yun. Sa amin naman nakakampi ang papa ninyo eh. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka sa binibitawan mong salita. Halika na, anak. Babalik na lang tayo kapag pinapunta tayo ng ama ninyo. Saan kayo pupunta? Hindi pa ako tapos sa inyong mag-ina. Uuwi na kami kesa naman makipagtalo pa sa'yo. Bumalik kayo rito. Hayaan mo lang silang umalis. Galit ba sa akin si Papa? Base sa reaksyon niya, oo. Kasalanan talaga to ng mag-inang yun eh. Walang dapat sisihin kundi sila. Nagtataka lang naman ako kung paano nila nalaman ang bagay na yun. Sabi mo nga tayo lang ang nakakaalam. Hindi ko alam. Wala na akong pakialam kung paano nalaman ng mag-inang yun. Galit na rin naman sa akin si Papa eh. Ngayon lang ang galit ni Papa. Pero mawawala rin yun. Kaya huwag ka na mag-alala. Sana nga talaga panandalian lang ang galit ng Papa. Akala ni Ate Con mawawala agad ang galit ng Papa namin. Pero tuwing nakikita siya, ipinagtatabuyan siya. Maging ang mama niya nagagalit na rin. Akala kasi ng Papa namin magkasabwat silang mag-ina. Lalo tuloy nag-apoy sa galit si Ate Con sa amin ng inay. Hindi na yata mawawala ang galit sa akin ni Papa. Ikaw naman kasi. Ilang beses na kitang sinabihan. Pero hindi ka naman nakinig sa akin. Wag mo na akong sisihin pa. Kita mo nga nahihirapan na ako sa sitwasyon eh. Huwag ka muna magpapakita kay Papa. Baka kasi lumala pang sakit niya kapag nakita ka niya. Kahit nga si Mama ayaw na rin akong kausapin eh. Siya na nga lang ang kakampi ko mula nun, galit pa siya. Intindihin mo na lang siya. Pinag-iisipan kasi siya ni Papa na magkasabwat kayo. Walang dapat sisihin kundi ang mag-inang yun. Humanda sila sa akin. Hayaan ka na naman eh. Puro kasi hindi maganda ang mga plano mo. Kaya nagkakandaleche-leche ang buhay mo. Pabayaan mo na lang ako sa mga plano ko kung ayaw mo madamay. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto lang ni Papa na magkasundo-sundo tayo bago siya mawala. Hindi yan mangyayari kung lagi mong pairalin yung galit mo. Hindi ako makikipagkasundo sa kapatid nating yun. Total galit na naman sa akin ang mga magulang natin.
Pues itutodo ko na ang masamang plano ko sa kanila mag-ina. Anong gagawin mo? Huwag mo nang alamin pa. Baka mamaya makarating pa sa mag-inang yon. Pinaghihinalaan mo ba ako na ako nagsabi sa mag-ina? Tayo lang ang nakakaalam nun. Kaya ikaw lang ang pwede magsabi sa kanila. Ano ka ba ate? Kakampi mo ko. Kahit kailan hindi kita tatraydorin. Talaga? Hindi na yun ang nakikita ko eh. Mas kampi ka na sa mag-inang yun kesa sa sarili mong kapatid. Hindi porket kinukontra kita, kampi na ako sa kanila. Ayaw lang kita mapahamak. Baka kung ano pa magawa mo dahil sa galit mo. Iwan mo na lang ako. Mula ngayon hindi na kita kailangan. Ate? Umalis ka na! Hindi namin inaasahan ng inay ang pagdalaw sa amin ni Kuya Javier. Yun kasi ang unang beses na pumunta siya sa bahay namin. Pareho pa kami nagkatingi na mag-ina bago siya pinapasok sa loob ng bahay namin. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Gusto ko lang po kayong kumustahin. Ang ganda pala ng bahay nyo. Malinis. Istrikta ako pagdating sa kalinisan. Hindi naman porke nakatira kami sa ganitong lugar eh. Kailangan pati loob ng inuupahan namin makalat na rin. Oo nga po. Kuya, kumusta na si Papa? Ayos naman siya. Yun nga lang, mas gusto niya magkulong lagi sa kwarto niya. Baka dahil ayaw niyang makita ang kapatid mo. Ganun na nga po. Kahit sino naman magagalit sa ginawa ni Maricon. Napakaswapag ng kapatid mo pagdating sa pera. Kaya po pala ako nandito. Una para humingi ng kapatawaran sa ginawa ng kapatid ko. Pangalawa po para sa'yo, Jen. Gusto ko sana magkasundo na kayo ni Ate Con. Yun kasing hiling ni Papa. Matagal ko na naman na gusto makipag-ayos kay ate eh. Kaso siya itong matigas. Huwag ka sanang susuko. Balang araw ilalambot din ang puso sa'yo ni Ate Con. Sa tingin ko, malabo na yung sinasabi mo. Subukan mo pa rin makipag-ayos kay Ate Con. Wala namang mawawala eh. Kahit para lang sa papa natin. Sige, susubukan ko. Hindi naman ako mahirap kausap eh. Salamat, Jen. Tatanawin ko malaking utang na loob ang gagawin mong to. Kahit magkapatid lang tayo sa ama, tandaan mo pamilya pa rin tayo. Salamat din kuya. Kahit kailan hindi nagbago ang pakikitungo mo sa akin. O paano, aalis na ako. Aling Rosita, tutuloy na po ako. Ang bilis naman ng pagbisita mo. Magmerienda ka muna. Hindi na po. May lakad din po kasi kami ng pamilya ko. Ganun ba? O de sige. Salamat ulit, Javier ha. Ingat ka. Salamat po. Sige, Jen. Tsaka na lang ulit tayo mag-usap. Ay, ang layo talaga ng ugali niya kay Maricon. Pinuri pa niya ang tinitirhan natin. Kung ang ate mo yon, malamang sangkaterbang pamimintas na naman ang gagawin nun sa bahay natin. Hindi naman po niya mapipintasan ng bahay natin dahil hindi siya mag-aabalang pumunta dito. Sa bagay nga, makikipagkita ka ba sa kanya? Oo, gusto ko lang pagbigyan si Kuya Javier. Isang beses lang ako manunuyo. Kapag ayaw pa rin ni Ate Con, di bahala na siya sa buhay niya. Gusto mo ba samahan kita? Wag na po, Nay. Kaya ko naman makipagkita sa kanya mag-isa. Tsaka mabuti na rin yun para hindi kayo makikisawsaw sa magiging usapan namin. Okay, sige. Matanda ka na rin naman. Kaya mo na nga yan. Kinabukasan pinuntahan ko sa shop si Ate Con. Nag-take out pa ako ng pagkain sa paborito naming fast food ng inay para ipasalubong. Ipinatong ko na lang yun sa lamesa niya nung hindi niya tanggapin. Ano yan? Suhol? Baka kasi hindi ka pa kumakain kaya dumaan na rin ako. Alam mo, paborito namin ng inay yan mula nun. Siyempre, yan lang naman ang kaya niyong bilhin eh. Sinubukan na rin naman namin na kumain sa iba, lalo na sa mamahaling restaurant. Naku, hindi gusto ng ina yung lasa. Mas masarap pa daw yung mga pagkain sa karinderya namin eh. Ay, hindi ka naman siguro nagpunta dito para makipagkwentuhan lang, no? Kasi ate, gusto ko sana makipag-ayos sa'yo. Magkapatid pa rin naman tayo eh. Kung ano man ang ikinagagalit mo sa akin, patawarin mo na ako. Sana magkasundo na tayo.
Huli na para magkaayos pa tayo. Sinira nyo na nga ang pamilya namin. Pati ako pinasama mo kay Papa. Kung gusto mo, kausapin ko ang papa natin. Para ano? Ikaw na naman ang magmukhang bida at ako ang kontrabida. Gusto mo na namang sumipsip. Ang intensyon ko lang naman magkaayos tayo. Kung ayaw mong kausapin ko ang papa, edi wag. Bakit hindi na lang kayo maglaho mag-ina? Grabe ka naman, te. Maglaho talaga ang gusto mong mangyari sa amin ng inay. Imposible naman yun. Yun lang ang paraan kung gusto mong magkasundo tayo. Iba na lang te ang hilingin mo. Imposible talaga ang hinihingi mo Kung hindi mo ko mapagbibigyan, mabuti pa umalis ka na lang. Ate naman. Marami pa akong gagawin. Palibhasa kayo ng nanay mo, mga walang obligasyon. Ang alam lang humingi ng pera. Kung tutuusin, pera ko naman ang hinihingi ko May karapatan ako doon. Wala kang karapatan. Ang perang sinasabi mo pinaghirapan ng pamilya ko. Kayo ni piso walang ambag. Mali ata na nagpunta pa ako dito. Pasensya na kung nakakaistorbo ko sa'yo. Dalhin mo na rin yung pasalubong mo. Dahil hindi ako kumakain yan. Iba ang panlasa ko kesa sa inyo. Sige te, aalis na ako. Nadatnan ko ang inay na may kausap na matandang lalaki sa labas ng bahay namin. Mukhang paalis na rin ang bisita niya dahil nagpapaalam na. Natuwa pa ang inay sa dala ko dahil akala niya pasalubong ko yun sa kanya. Sino po yung lalaking kausap niyo? Si Estong yun. Taga dun din siya sa probinsya natin. Kapag bumalik siya, ipakikilala kita sa kanya. Kaya pala, ganun ang bihis niya. Taga-probinsya pala siya. Tapos may tali pa ng panyo sa ulo. Sayang, mukhang gwapo pa naman kahit may edad na. Gwapo talaga yun, lalo na nung kabataan niya. Naging kayo ba ni Mang Estong dati? Naku, hindi. Nanligaw lang siya sa akin noon. Ano daw ang ginagawa niya dito? Aksidente lang kami nagkita kanina. Dinalaw niya ang anak niya na taga rito ang napangasawa. May 10 taon na pala siyang biyudo. Kaya pala para kayong kinikilig dyan. Halata ba? Hindi po. Kulang na lang Mapunit ang bibig niyo sa laki ng pagkakangiti niyo. Maiba nga pala ako. Kumusta ang naging lakad mo? Nagmamatigas po si ate kon. Ayaw niya makipag-ayos. Inaasahan ko na yan Nag-aksaya ka lang talaga ng oras mo sa pagpunta doon. At least, pinagbigyan ko si Kuya Javier. Kung ayaw niyang makipagbate, hayaan mo siya. Galit naman sa kanya ang papa ninyo. Buti nga sa kanya. Isa pa po yan sa nagpapagalit sa kanya. Dahil kasi sa atin, galit pa rin sa kanyang papa. Ayaw naman niyang kausapin ko ang papa namin. Magmumukha na naman daw siyang kontrabida. Kaya talaga namang kontrabida siya. Inaantok pa tuloy ako. Ang aga ko kasing gumising para paghandaan ang pagkikita namin. Matulog ka na muna para mabawi mo ang kulang mo sa tulog. Ni hindi mo lang na-appreciate ang pasalubong ko sa kanya. Ha? Ito bang kinakain ko na spaghetti at burger Ito sana ang pasalubong mo sa kanya? Opo, pero hindi niya tinanggap Hindi daw siya kumakain ng ganyan. Asus, namimili pa siya. Sige nanay, kumain lang kayo dyan. Matutulog muna ako sandali. Pagkagaling ko sa shop, umalis din si Ate Con. Sa liblib na lugar siya napadpad dahil dun siya itinuro ng kakilala. Isang matandang babaeng humarap sa kanya na tila alam na ang pagdating niya. Matapos makipag-usap, umalis na rin agad siya. Pagdating sa bahay, kinausap siya ni Kuya Javier para kumustahin. Maaga ka yata ngayon. Umaga lang ako sa shop. Umalis din ako agad. May importanteng tao kasi akong kinausap Ganun ba? Hinahanap ka nga pala ni Mama kanina. Kung pagagalitan lang ako nila Papa, mabuti pang wag na lang nila akong hanapin. Pati ba sa mga magulang natin nagmamatigas ka na rin? Walang dapat sisihin kundi ang mag-inang yun. Kapal pa ng mukha ng babaeng yun na puntahan ako sa shop kanina. Pinuntahan ka ni Geneva?
Oo, gusto niya magkaayos kami. Kala yata niya ganun lang kadali yun. Madali lang yun kung ibababa mo ang pride mo. Wala namang masama kung magbabati na kayo eh. Imposible na kami magkasundo ng babaeng yon. Nasa iyo na nga talaga ang problema. Lumalapit na sa'yo si Geneva, ayaw mo pa. Mas gugustuhin ko pang habang buhay kami magkaaway. Kesa ibaba ko ang sarili ko sa pakikipagbati sa kanya. Sa kabila ng pagmamatigas mo, ipinagdarasal ko pa rin na sana maliwanagan ang isip mo. Bakit hindi mo subukan magsimba? Matagal na akong hindi pumapasok ng simbahan. Kaya naman pala eh. Gusto ko lang naman na maging maayos ka na. Lalo't balak na namin bumukod ng pamilya ko. Bakit naman? Malaki naman tong bahay ah. Lumalaki na kasi yung mga anak namin ni Sheila. Gusto namin na may sarili na kaming bahay kahit malit lang. Ay, okay. Good luck sa pagbubukod ninyo. Sana naman makipag-ayos ka na sa mga magulang natin. Tatatlo na lang kayong maiiwan dito eh. Buo na ang desisyon ko. Hindi ako makikipag-ayos sa kanila, no? Wala akong ginagawang masama. Ang magalit sa kapwa ay may tuturing na masama at kasalanan. Huwag mo nga akong pangaralan. Intindihin mo na lang ang pamilya mo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Nang maiwan si Ate Con sa silid niya, isang imbing ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kitang-kita din sa kislap ng kanyang mga mata ang masamang plano. Samantala, nagising naman ako na mabigat ang pakiramdam. Lumabas ako at naabutan ko ang inay na nasa sala at hawak ang cellphone. Akala ko bukas ka nagigising eh. Nay, may gamot po ba dyan? Meron pa dyan paracetamol. Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo po, para akong tatrangkasuhin eh. Kumain ka muna bago ka uminom ng gamot. Sige po. O, maupo ka muna at maghahain na ako. Ano po ang ulam natin? Nagluto ako ng paborito mong adobo. Parang hindi pa po ako nagugutom. Konti lang ang kakainin ko. Gusto ko lang may laman ng tiyan ko bago uminom ng gamot. Oh, eto na. Kumain ka na. Hindi po ako makakain, Nay. Wala talaga akong ganang kumain. Aba, pilitin mo. Hindi ka makakainom ng gamot kung hindi ka kakain. Ayoko po talaga. Nasusuka ako. Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po ako. Ay, parang babaliktad lang ang sikmura ko. Ihiga po muna ako. O sige. Mamaya dadalhan kita ng pagkain kapag maayos na ang lagay ng tiyan mo. Lumipas na lang ang ilang oras. Yung pakiramdam ng tiyan ko na parang hinahalukay hindi na nawala. Pinilit din ako ng inay na uminom kahit mainit na gatas. Pero isinuka ko rin. Kinabukasan dinala na ako ng inay sa ospital. Pero dahil wala naman nakitang diferensya sa akin, pinauwi din ako ng araw na yun. Napakatanga naman ng doktor na tumingin sa'yo. Ako na hindi doktor eh, alam ko agad na may sakit ka. Tapos sasabihin niya wala kang sakit. Baka naman po wala talaga akong sakit. Ipapahinga ko na lang to. Anong wala? Nangangalumata ka na nga dahil sa magdamag na walang tulog eh. Tapos namumutla ka na. Pipilitin ko na lang na kumain para hindi po ako manghina. Ipagluluto kita ng sopas mamaya. Babantayan muna kita rito hanggang makatulog ka. Nay, may nakasilip sa bintana. Matandang babae. Ha? Oo nga ano? Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakasilip? Ang bilis naman tumakbo ng matandang yun. Sino kaya siya? Saan na po siya? Tumakbo na palayo eh. Kung susundan ko naman siya, hindi ko na rin naabutan. Hayaan niyo na lang po. Isara niyo na lang po ang bintana, baka kasi bumalik pa siya eh. Hindi ko kilala ang matandang yun. Baka napadaan lang, tapos naririnig tayong nag-uusap. Hayun, gusto lang makinig. Chismosa rin eh. Baka nga po yun ang intensyon niya. Kaya lang, Nay, nakakatakot ang itsura niya. Sobrang kulubot na ng kanyang balat tapos dilat na dilat pa ang mga mata. Para pa siyang may binubulong. Huwag mo nalang pansinin ang matandang yon. Ano ba ang masakit sa'yo? Hihilutin muna kita.
Ang buong katawan ko po, Nay, masakit at para may tumutusok. Ano nga kaya ang sakit mo? Ang mabuti pa, sa ibang doktor na lang kita dadalhin. Di bali nang gumastos tayo ng malaki, basta gumaling ka lang. Nangangati nga rin po ang balat ko eh. Oo nga nagpapantal-pantal na kulay pula. Hindi kaya magkakabulutong ka? Nay naman, ngayon pa ba ako magkakabulutong kung kailan matanda na ako? Aba malay mo naman. Inaantok na rin ako, Nay. O sige, matulog ka na muna. Paggising mo nakaluto na ako. Lumabas lang ng kwarto ang inay na matiyak na mahimbing na ako natutulog. Habang nasa kusina siya, napapaisip siya kung ano ba talaga ang sakit ko. Katatapos lang ng inay magluto nang may kumatok sa pinto. Si Mang Estong ang dumating. Nag-abala ka pa talaga? Bueno, salamat sa pasalubong. Ayoko kasi na pumunta rito nang walang kahit na anong dala. Ang anak mo nga pala. Nasa kwarto, kahapon pa masama ang pakiramdam. Pina-check up ko na nga siya pero pinauwi rin kami agad dahil wala naman daw sakit ang anak ko. Hindi kaya simpleng trangkaso lamang. Masakit daw ang buo niyang katawan, para daw may tumutusok-tusok. Tapos namamantal na rin ang balat niya na Makati. Sabi ko nga baka ako bubulutungin. Pwede ko ba siyang tignan? Pwede naman, kaya lang tulog pa siya. Hindi mo rin matatanong sa nararamdaman niya. Sisilipin ko lamang siya. Sumunod ka sa akin, dito ang kwarto niya. Nakakaawa nga ang itsura at nangangalumata na sa hindi pagkatulog kagabi. Wala ka bang napapansin sa paligid ng kwarto niya? Ha? Hindi kita maintindihan. Sa tingin ko hindi mo nga nakikita. Matagal na kaming nakatira sa bahay na ito. Walang multo dito kung yun ang iniisip mo. Hindi multo ang tinutukoy ko. Ano bang tinutukoy mo? Ang sinasabi ko yung mga lumilipad na mga insekto sa paligid. Wala naman ako nakikita. Kaya nga may screen ng mga bintana namin kasi ayoko may makakapasok na langaw at lamok dito. Rosita, huwag ka sana magugulat sa sasabihin ko sa'yo. May palagay akong binabarang ang anak mo. Ha? May bumabarang kay Geneva? Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Mabait ang anak ko at wala siyang kaaway sa mga taga rito. Hindi ko naman sinasabi na taga rito ang gumagawa nun sa anak mo eh. Oo nga pala, munti ko nang makalimutan. Isa ka nga palang albularyo. Estong, tulungan mo ko. Kahit hindi mo sabihin yan, tutulungan ko ang anak mo. Papunta pa lamang ako dito kanina. Naramdaman ko ng itim na kapangyarihan na bumabalot dito sa bahay nyo. Hindi nyo ako siguro namalayan nang dasalan ko ang buong paligid. Kanina, may nakita kaming matandang babaeng nakasilip dun sa may bintana. Hindi kaya siya ang bumabarang kay Geneva? Posible. Alis na muna ako. May kailangan lamang akong kunin. Babalik agad ako. Natatakot ako, Estong. Pakiramdam ko tuloy may mga matang nakatingin sa akin. Bumalik ka agad ha. Babalik agad ako. Bantayan mo ang anak mo. Kailangan ka niya. Lalo't malapit ng gumabi. Mas matindi ang mararamdaman niyang paghihirap. Gising na ako nang pumasok ang inay sa silid ko. Pakiramdam ko uhaw na uhaw ako kaya sumenyas ako ng maiinom. Agad naman siyang kumuha ng baso at pitsyel na may lamang tubig. Halos maubos ko na ang laman ng pitsyel. Pero hindi pa rin mapawi ang uhaw na nararamdaman ko. Gusto mo bang kumain? Ayoko po, Nay. Kanina narinig ko parang may kausap kayo. Oo. Kakagalig lang dito ni Estong. Babalik din naman siya kaagad. Nay, ang sakit po ng balat ko. Parang pinapaso ang pakiramdam. Kanina pantalang ang mga ito ha. Ngayon mga bukol na. Tama nga talaga si Estong. Ano po bang sabi ni Mang Estong? Sabi niya kasi may bumabarang sa'yo. Hindi ko pala nasabi sa'yo na isang albularyo si Estong. Ha? Sino naman dang gagawa sa akin nun? Sa tagal na natin dito, kahit mga adik sa kanto, kaibigan natin eh. Wala akong kaaway dito kahit na nakasamaan ko ng loob. Yun nga ang sabi ko kay Estong.
Baka naman po peke si Mang Estong. Baka iba lang ang sakit ko. Binata pa lang si Estong nanggagamot na siya, kaya hindi siya peke anak. Nanay, ayoko po mamatay. Maano kayo? Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Magtiwala ka lang. Manalig ka sa Panginoon. Opo, Nay. Mahabaging langit! Bakit po, Nay? Kasi yung mga sugat mo may lumalabas na mga uod. Binabarang ka nga talaga. Kapag kasi ganyan, ibig sabihin lang noon malala na ang sakit mo. Nay! Tulungan mo ako! Nandito lang ako anak, hindi kita iiwan. Parating na rin siguro si Estong. Nay! Ang mga ngipin ko umuuga para magtatanggalan na. Bakit ang tagal mo, Estong? Nasaan ka na ba? Hindi ko na kaya, Nay. May kumakatok sa pinto, baka si Estong na. Sandali lang ako anak. Si Mang Estong nga ang dumating. Iika-ika pang pumasok ang lalaki habang sa po ang tagiliran. Hindi naman maiwasan na mag-alala ng inay sa nangyari. Oh, anong nangyari sa'yo? Pabalik na ako ng makasalubong ko, mambabarang. Nagtagisan kami ng lakas. Gusto niya akong hadlangan sa bala kong panggagamot sa anak mo. Kaya pala natagalan ka. Gising ba si Geneva? Kanina ka pa namin hinihintay. Gising na siya kanina pa, Estong. May mga uod nang lumalabas sa mga sugat niya. Ibig bang sabihin Huwag mong takutin ang sarili mo. Mapapagaling ko siya. Mauna ka nang pumasok. Geneva, nandito na si Mang Estong. Huwag kang matakot, Iha. Hindi ako papayag na matalon ng mambabarang na yon. Pagagalingin kita. Mang Estong, pakiramdam ko po punong-puno ng tiyan ko. Nararamdaman ko na merong gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Huwag kang matakot. Ibigay mo sa akin ang pagtitiwala mo. Opo, Mang Estong. Nagtitiwala po ako sa inyo. Geneva? Bakit siya napapikit? Hayaan muna natin siya magpahinga. Nalaman mo ba kung bakit siya binabarang ng matandang yun? Napag-utusan lang siya. Hindi kaya ang may gawa nito ang kapatid ni Geneva. Yun lang kasi ang may matinding galit sa amin Isang babaeng nakaitim ang nakikita ko sa aking balintataw. Si Mariko na nga, wala nang iba. Ang malditang yun. Hindi ko akalain na aabot sa pagpapabarang ang galit niya sa amin. Mas lalong tumitindi ang kapangyarihang itim. Lalo't matindi ang galit ng taong nais maghiganti. Pupuntahan ko siya bukas na bukas din. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harapan niya para patawarin na niya kami ng anak ko, gagawin ko. Magpapakalayo-layo na rin kami kung yun ang gusto niya. Ipagpabukas mo na lamang ang pagpunta sa kanila. Lumalalim na ang gabi. Hindi mo rin kailangang humingi ng kapatawaran sa kanila. Kaya kong pagalingin ang anak mo na hindi kailangan lumapit sa kanila. Naiiyak na lang ang inay habang nasasaksihan ang paghihirap ko. Makailang ulit na pinakiusapan ni Mang Estong ang bumabarang sa akin. Pero nagmamatigas ang matandang babae. Ayaw niya makipagtulungan sa albularyo. Uling pakiusap ko na yun sa'yo. Sige, kung ayaw mong bawiin ang sumpa sa dalagang ito, ibabalik ko na lamang sa'yo ang sumpang iginawad mo. Magdamag akong ginagamot ni Mang Estong. Nang magbubukang liwayway na, nagpaalam ang inay na pupuntahan ng kapatid ko. Gusto ko sana siyang pigilan. Pero walang boses na namutawi sa akin. Ang aga niyo naman pong dumalaw, Aling Rosita. Si Mariko nang sadya ko. Hindi ko po alam kung gising na si Ate Con. Ipinatawag ko na siya kay Manang Linda Kung kinakailangan ka akong gisingin, gawin niya. Dahil eskandaluhin ko siya. Sa aming dalawa, siya ang mapapahiya. May ginawa po ba si ate? Pinabarang lang naman niya si Geneva. Ano po? Barang? Totoo ba yan? Kasalukuyang naghihirap ang anak ko nang dahil sa kapatid mo. Oras na may masamang mangyari kay Geneva, hindi ko mapapatawad ang babaeng yan. Nandito na pala si Ate Con. Oh, ang aga mo namang mga abala. At may kasama pa talagang pagbabanta kapag hindi ako lumabas.
Sa tingin mo kaya matatakot pa ako sa pag-eeskandalo mo? Ate, totoo bang pinabarang mo si Geneva? Anong klaseng tanong yan, Javier? Anong tingin mo sa akin? Kampon ng kadiliman? Huwag ka na magsinungaling pa! Walang ibang gagawa nun kundi ikaw! Nababaliw ka ng babae ka. Ikaw ang nababaliw dahil sa matinding galit mo sa amin! Huwag ka mag-alala! Lalayo na kami ng anak ko! Baka kung ano pa ang gawin mo sa kanya! Dapat nun mo ginawa yan. Hindi na namin pag-iinteresan ng pera na para kay Geneva. Sa'yo na lang! Basta lubayan mo na kami! Wala talaga kayo karapatan sa perang yun. Dahil anak lang sa labas ang anak mo. Tama na ate. Sumusobra ka na talaga. Paano mo nagawa sa sarili nating kapatid ng ganong kasamang bagay? Hindi ka na pa talaga natatakot sa Diyos? Sinabi ko Huwag mo na... nang itanggi pa. Alam kong kayang-kaya mo yung gawin. Javier, salamat sa kabutihan mo sa amin, iho. Hindi ka namin makakalimutan. Aling Rosita, kumusta na po si Geneva? Magaling ang albularyo na kaibigan ko. Alam kong gagaling siya. Kapag bumuti na ang lagay niya, uuwi na kami sa probinsya namin. Sige iho, paalam na. Mag-iingat po kayo. Akala yata niya uubra ang pagpapaawa niya. Bakit hindi mo siya sundan? Yun naman ang gusto niya, di ba? Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Tutal naman naniniwala ka na ako may kagagawan. Pues oo, pinabarang ko nga si Geneva. Ganti ko yun sa kanilang mag-ina. O bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Inaamin ko na nga sa'yo. Kagagawan ko nga lahat. Pa? Ma? Pa? Ma? Kanina pa kayo dyan? Narinig niyo ba ang sinabi ko? Hayaan niyo muna akong magpaliwanag. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa narinig nilang pag-aamin ni Ate Con. Kulang na lang takasan ng ulirat si ate. Tahimik na lang siyang tinalikuran ng mag-asawa. Pati na rin ni Kuya Javier. Sa bahay na abutan akong kumakain ng inay. Gutom na gutom kasi ko na tila ba 1 linggong walang kain. Salamat sa Diyos at magaling ka na. Mahusay pong manggagamot si Mang Estong. Salamat din sa iyo, Estong. Wala yun. O paano? Maiwan ko na muna kayo mag-ina. Uuwi na rin pala ako bukas sa atin. Doon ko na lamang kayo hihintayin. Maraming salamat po sa inyo, Mang Estong. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi ninyo. Hay, mabuti na lamang at nandito si Estong. Siya nga po pala, Nay. Humingi siya ng permiso sa akin na kung pwede kayong ligawan. Ano naman ang sinagot mo? Pumayag ako. Alam ko naman po na gusto niyo rin siya eh. Kung hindi ka rin naman papayag, hindi naman ako magpapaligaw sa kanya. Alam mo naman na ikaw ang mahalaga sa akin. Alam ko po yon, pero ayoko pong maging hadlang sa kaligayahan ninyo. Salamat anak. Kailangan na nating maghanda para sa pag-uwi natin ng probinsya. Ano nga po pala ang nangyari sa paghaharap ninyo ni Ate Con? Hayun, itinanggi niya. Tama lang ang desisyon natin na lumayo na. Baka sa susunod kasi mas matindi pa ang gawin niya sa atin. Iba kasi ang nagagawa ng galit at selos. Pinapatawad ko na rin siya sa ginawa niya. Sana balang araw, mapatawad na rin niya tayo. Aminado naman ako na may malaki rin tayong kasalanan sa kanya. Hangad ko rin ang kaligayahan niya. Sana may magmahal sa kanya. Baka yun ang magpabago sa kanya. 1 linggo lang ay nakauwi na rin kami sa probinsya. Nakakapanibago. Pero alam ko dun namin mahahanap ng inay ang kapayapaan. Kahit saan naman kami tumira, masaya kami basta lagi kami magkasama. May isang bagay pa ang labis na nagpasaya sa akin. Nakauwi ka na pala galing bayan. Bakit parang abot tenga ang ngiti mo? Kasi po, Nay, nang tingnan ko ang bank account ko, may malaking perang nakalagay. Mukhang ang papa ang naglagay nun. Talaga anak? Hindi ka pa rin nakalimutan ng papa mo. Sa pagkakataong ito, magiging wais na ako sa paggastos ng pera. Tama yan anak. Huwag kang gumaya sa akin. Ang pera ko po ay pera na ninyo.
Magsabi lang po kayo ng gusto ninyo at ibibigay ko. Salamat anak, pero masaya na ako sa simpleng pamumuhay at sa kayang ibigay ni Estong. Itabi mo na lang yan para sa sarili mong pangangailangan. Paalis na rin ng araw na yun si Kuya Javier at ang pamilya niya. Lilipatan na nila ang bahay na nabili. Wala na rin sa bahay na yun si Manang Linda, ang papa at ang asawa niya. Pinili nilang manirahan sa probinsya at dun hintayin ang huling sandali ni Papa. Wala na nga ang mama at papa, pati ba kayo aalis na? Alam mo namang may plano na talaga kaming bumukod, di ba? Akala ko kasi nagbago na ang isip mo nung umalis ang mga magulang natin. Desisyon namin to mag-asawa. Hindi na magbabagong isip ko. Patawarin mo ko, Javier, ha? Nabulag lang ako ng matinding galit ko. Matagal na kitang pinatawad. Sana gamitin mo ang pagkakataon na ito na makapagnilay-nilay. Masarap pa rin mabuhay na walang bigat na dinadala sa dibdib. Alisin mo na ang galit sa puso mo. Ako mas matanda sa'yo. Pero ikaw ang may malawak na pag-iisip sa ating dalawa. Paano? Kailangan na naming umalis. Mag-iingat ka dito ha. Huwag mo rin pababayaan ang sarili mo. Dalawin mo ko dito, ha? Oo naman. Dumalaw ka rin sa amin ha. Mahigpit pang niyakap ni Kuya Javier si Ate Con. Nang mag-isa na lang, dun mas lalong naramdaman ni Ate Con ang matinding kalungkutan sa bahay na yun. Magsisiman siya huli na ang lahat. Magkaganon man, para mapagbayaran ng kanyang mga kasalanan, mas pinili niyang paglingkuran ng Panginoon sa natitira niyang buhay sa mundo. Wakas. Sino nagpapasok sa'yo rito?